Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney Jacinto Paras, dati po Presidential Advisor on Political Affairs. Attorney, good morning po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga. Jade po at Admar. Opo. Attorney, narinig ho ba ninyo kami? Ayun po, balikan lang po sa na... programa nyo ngayong umaga. Opo. Attorney, malinaw ho ba ang boses namin sa inyo? Malinaw naman. Opo, Attorney. Kasi ngayon, pag-uusapan po natin ito nga pong impeachment complaints na inihain naman po laban kay Vice President Sara Duterte. Alam natin, Pebrero 6. Ngayon dapat sana, di ba, yung pagkakaalam ng nakararami na ating mga kababayan na po pwedeng matatapos yung one-year bar rule kaugnay noong inihain na unang impeachment complaint laban sa kanya. Ang tanong, Attorney, bakit po maaga? Nakikita ho ba ninyo walang problema po dito sa pag-file ng maagang impeachment complaint laban sa Vice Presidente kamakailan? Medyo komplikado yan kasi very specific yung desisyon ng ating Supreme Court, no? Doon sa desisyon nila noong July 2025, ni-specify ng Korte Suprema na February 6, saka yung malilift yung one-year bar. Nagtataka ako bakit nag-file ang bayan muna ng impeachment lihis doon sa mandato ng Korte Suprema. At ini-interpret nila according to what they think. Alam mo, sa tinatawag nating statutory construction, what is clear is yun ang magpiprevail. The decision is not ambiguous. It's not subject to interpretation. So, magkakaroon ng problema yan. Pwedeng ma-question yan in the sense na it is filed within the one-year bar rule pa rin yung period. So considered yan as barred yung complaint na yan. Kung mayroon man maghain ng question sa Supreme Court. Opo. Ang paliwanag po ng yung kampo po, yung grupo na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong February 2, kung hindi ako nagkakamali, bago nga itong araw na ito, ay dahil po doon sa desisyon ng Supreme Court, itong latest po, kaugnay nga po doon sa motion for reconsideration na patungkol po sa depinasyon ng session days. So, ibig sabihin daw, ang paliwanag nila, dahil po sa bagong depinasyon ng session days, lumalabas na pwede nang mag-file ng ikalawang set ng complaints simula pa dapat noong Enero, yung January 16. At hindi na kailangang hintayin pa daw yung February 6, 2026. Dahil po dito sa salitang session days, Attorney, pakipaliwanag po nito. Hindi mo pwedeng i-presume yan. Kasi subject to ano din yan, scrutiny kung ano ang bilang, no? Siguro kung yun ang intensyon ng Supreme Court, then part of their final decision after junking the motion for reconsideration, they should have visited the decision which may nakalagay doon na February 6. Dapat binago din sana nila yun. Hindi nila ginalaw yun. So that prevails. Kasi i-interpret mo which one prevails over the other. Kung sarili nilang interpretation versus a very clear provision or specific hand-in ng Korte Suprema, medyo may issue tungkol dyan.
Hindi klaro 'yan na dahil sa interpretation nila between session days and calendar days, they will already make a judgment versus the very clear uh, uh, decision of the Supreme Court, di ba? Opo. So, para po sa inyo, ang dapat masunod yung unang desisyon ng Supreme Court patungkol dito dahil dito sa ikalawang desisyon po nila, sabi naman malinaw din na pinagtibay nila yung naging unang desisyon nila. Pero hindi po malinaw Yes. doon sa motion for reconsideration na decision po nila na inihain po ng House of Representatives na nakaspecific na binago na nila yung unang desisyon nilang February 6 na mas maaga dapat kayo mag-file ng impeachment complaint laban sa isang opisyal. Hindi po binago eh. Pinatibay pa nga yung unang desisyon eh. Pinatibay pa. Opo. Kasi kung binago nila, di dapat ginrant yung motion for reconsideration. Hindi nga binago. Opo. Dininay nga yung motion for reconsideration eh. So, paano naman magkakaroon ng pagbabago? Kasi, very simple lang ang ano dyan. If the intent of the Supreme Court by comparing the session days versus calendar days, kung yun ang intent, and then dapat sana the Supreme Court mismo would have also changed the February 6 statement nila. Hindi nila ginalaw yun. So that should prevail over any other interpretation, di ba? Opo. When it is clear and unambiguous, that should prevail over any other interpretation. So, well, pagsamantala, hindi muna yan issue. Kasi wala pang nag-raise. Pero once that will be raised in the Supreme Court on the ground that the filing on February 2 is defective in the sense that it's filed within the 1-year bar, may problema sila dyan. Malaking problema yan. Hindi valid yung pag-file, kung ibig sabihin. Opo. Para po sa mga ilang kongresista at yung mga complainant po nito, hindi po malinaw po para sa kanila. Baga confusing po yung naging latest decision ng Supreme Court. Sa inyong paningin, attorney, kayo rin ho ba ay confusing din po ba itong naging desisyon, itong desisyon ng Supreme Court patungkol doon sa motion for reconsideration? Yung mga ayaw kasi ng decision, siyempre, guguluhin nila yan, sabihin nila confusing. Pero, very clear and unambiguous. Yung desisyon, walang pagbabago doon sa July 25. So, babalik din yan sa Korte Suprema. Sino bang makapag-clarify niyan? Kasi sila yung nag-interpret eh. Di babalik din sa Korte Suprema yung issue niyan. Once there is 1 or 2 or 3 people that will raise this issue in the Supreme Court that the filing on February 2 by the Bayan Muna is effective. It is contrary to the Supreme Court ruling that the 1-year bar rule would only start would only end on February 5 or 6. Yun ang very clear na ng Korte Suprema. Opo. Pero pwede kahit nag-desisyon ang Supreme Court attorney na final at immediately executory nga itong desisyon nila, maari ho bang humingi ng kalinawan dito ang mga complainants, sa mga nagrereklamo patungkol nga po dito sa desisyon po ng Supreme Court? Magiging question dyan is the fact na tinanggap ng House of Representatives, tinanggap ng Secretary General
at kung ipo-forward man yan within 10 days to the office of the speaker, then it will be endorsed within 3 days to the pwedeng questionin na yan na it violated the 1-year bar. Ganon din ang mangyayari yan sa una because February 2 would mean that nasa 1-year bar rule pa yung time na yan. Contrary to the February 6 na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Attorney, ilan din po sa mga kongresista o Grave- mga... Yes po. In grave abuse of discretion ng House of Representatives yan for receiving a complaint and endorsing it to the Committee on Justice. Opo. Pero kung gusto ng Kamara, attorney, na malinawan lang doon sa session days and calendar days, po pwede naman po nilang i-apela yan o hingin doon sa Supreme Court. Dapat pa ba? Oy, habang wala pang nag-question dyan, it is considered as valid. Unless may mag-question nga na mali yung pagtanggap kasi nasa 1-year bar rule pa ang February 2. Opo. Pero attorney, ano ho bang value o epekto nitong desisyon ng Supreme Court sa ating bansa? Lalo na po sa mga mambabata, sinasabi na parang binago ba? Kasi nga dahil sa desisyong ito, dahil sa aksyon na ito ng Supreme Court, ay magkakaroon po sila ng mga pagbabago sa kanilang mga rules. So, meron ho bang overreach na nangyari dito sa naging desisyon po ng Supreme Court? Well, nakakatawa nga yung sinasabi ni Defensor, yung Congressman Defensor, at itong sinatawag ng ating mga kababayan na Tuta Soto or School Buko Senator, naki-question nila yung Korte Suprema na desisyon. They should have looked at the Constitution that the final arbiter of the interpretation of the law is the Supreme Court. Wala yan sa function ng Senado, wala yan function ng congressman. It is the Supreme Court that is the supreme that interprets the law, the Constitution. So, paano na kaya kung i-questionin nila yan? Hindi na ang Supreme Court, Senado na or Congress na ang interpreter of the law. Hindi na yung Korte Suprema. That's usurpation of the power of the Supreme Court, which is provided for in the Constitution. Di ba? So, sinasabi nga nung defensor, ay wala daw pakialam ang Korte Suprema dahil they will create their own rules. O kung gusto nilang gumawa, kung ayaw nilang sundin yung Korte Suprema, pwede daw. That's a lot of stupidity going on in that kind of a statement. Di ba? Opo, humantong pa doon sa panukalang magkaroon ng tsa-tsa, attorney, dahil para upang ayusin nga itong impeachment process. Alam mo, galing yan kay Tuta Soto, yung statement na yan. I dare him. Dinidare ko nga at saka marami sa amin nagdidare sa kanya. Sige nga, subukan mo nga mag-amend ng Constitution kasi sa matagal ng panahon, ang Senado ay parating umaayaw sa mga proposal to amend the Constitution. Hindi lamang sa panahon dito ni Marcos, panahon ni Duterte, panahon ni Noynoy, ni GMA, even up to the time of Ramos, there were already attempts to amend the Constitution. Pero pagdating ng proposal ng House, umaayaw ang Senate kasi nagkakaroon ng question doon sa voting separately or voting as one. Gusto ng Senado, voting separately. Pero hindi pa klaro yung interpretation ng Constitution dyan. Hindi pa kasi na talakay ng Korte Suprema directly yung issue na yan.
Kaya nga yung attempt sana nila ni Martin Romualdez na magkaroon ng pirma or proposed people's initiative was precisely to address the issue of anong pangalan nito? Issue of whether it should be voting separately or voting as one. Yun ang issue diyan. So, Yes po. magkakaroon po tayo ng interpretation uli ng. So that's why I dare the Senate President, siya yung may idea ng sulong daw ang charter change. Sige nga, tingnan natin kasi pagka mawalan sila ng control, baka ma-abolish pa yung Senado kung magkaroon ng charter change. Maraming may gusto na i-abolish na yung Senado dahil the Senate, waste of money lang yan eh. Sila nga, nag-away-away parati eh. O ngayon, apektado yung issue, yung sa Blue Ribbon Committee, hindi tinanggap yung report ni Ping Lacson. Maraming umaangal doon. Tapos gumawa yung minority ng sarili nilang report. So, that means to say that ibig sabihin, pampagulo lang yung Senado sa bansa natin. So, if they will propose a charter change, I dare them. Sige nga, tingnan natin kung di ba ma-abolish yung Senado pagka nagkaroon na ng pagkakataon ang taong bayan na palitan yung ating saligang batas. Opo. Attorney, ipasok ko po kay Partner Admar para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Attorney, Yes po. maayong buntag si Admar po ito. Isang tanong lamang po, sakali pong umusad po ang inyo pong inihain, kasama po ninyo mga kasamahan, na impeachment complaint, no? Pangatlong impeachment complaint sana. Sa tingin nyo po, kung pagbabatayan yung unang dalawa na inilatag at tinalakay po sa House Committee on Justice, mas mabigat po ang inyo pong daladalang mga argumento at mga ebidensya po at mahihirapan ang mga kongresista dito na maibasura po ang inyong complaint. Tama po kayo, Admar. Kaso feeling namin, this is our personal view on the matter. Talagang deliberate yung hindi nila sa pagtanggap, no? Kasi it seems na they anticipated na talagang pulido yung impeachment complaint namin, yung sa amin nila Defensor, nila Topacio. So to us, it was a deliberate attempt to deny us of the filing ng aming complaint. At saka, with due respect, maski yung bayan muna, may laman naman din yung complaint nila, unlike doon sa De Jesus. Masyadong premature yung pagbasura. Kasi doon sa level ng tinatawag nating determination of substance, hindi pa dapat nililitis yun. Hindi pa dapat pinapa-explain or tinatanong kung anong basis ng charges. Kasi determination of substance only means na tinitingnan lang yung allegation of facts is if it amounts to impeachable offense. Pero hindi na nila tinalakay yung issue na yan, kundi pati yung mga ebidensya na pinagtatanong na nila in the case of for example, Admar, yung tanong nila tungkol doon sa drug addiction. There was allegation na drug addict si Marcos. Wala daw ebidensya na makapagsabi na yung pagka-drug addict ni Marcos may kinalaman sa pag-manage niya ng ating
bansa ng ating gobyerno. Wala pa naman yung issue na yun. Ang issue lang kung yung narration or allegation na may drug addiction si Marcos or lulun sa droga or nagtitake ng droga, iyan lang naman ang titingnan muna. Is there any allegation to that effect that will be tantamount to betrayal of public trust? Yun pa muna ang titingnan. Hindi mo na yung may ebidensya ba? Doon na yun sa trial. Kasi tulad ng sa amin, mayroon din kaming aligasyon na yan. Papatunayan namin yan by the presentation of witnesses. Ipipresent namin si Senator Amy. Ipipresent namin yung may mga kinalaman na nagda-drug siya. Ang issue kasi doon sa drugs, it's not because na naapektuhan yung pagmamanage siya ng gobyerno. Doon pa lang sa, kung isang opisyal ay kumukuha ng drugs, nagtitake ng drugs, ano yan culpable violation of the Constitution. Kasi, pagka presidente ka, mayroon kang oath of office. Pagka mayroon kang oath of office, sinasabi mo that you will execute the law of the land. You will follow the Constitution. Nagpe-pledge ka doon sa pag-oath taking mo. Ngayon, kung you have to execute the law, hindi ka nag-execute ng law kasi binabiolate mo yung law dahil nagdodroga ka. You violated the Constitution. You violated your oath of office. Kasi ikaw mismo ang nagbibigay ng ehemplo na huwag sundin yung batas. Kasi ikaw mismo ang nagbabilit ng batas dahil nagdodroga ka. The issue should have already been considered. Pero yun sa trial yun. Pero premature at talagang kitang-kita mo yung mga alipolis ni Marcos na nakaupo doon sa Justice Committee. May intensyon na sila na hindi talaga papalampasin yung bayan muna na complaint for impeachment. Hindi nila talaga papalampasin. Opo. Ngayon nabasura po itong dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Attorney, si Jade po pala ito. Sa tingin po ninyo, itong impeachment complaint ni VP Sara Duterte ang uusad dyan po sa Kamara ngayong, sa Kongreso ngayong taong ito? Ang tingin ko dyan, kasi si Marcos nagsabi na pabor siya dyan sa impeachment. Nung una, ayaw niya ng impeachment kuno, ayaw niya. Pero ngayon, may mga indication na gusto niya. Siyempre, ang mangyayari dyan, magkaiba yung rules. Pagka kay Sara, they will loosen the determination of substance. Papalusutin nila yan para magkaroon ng trial. At henceforth, magbubutuhan yan, ipapadala nila sa Senado yan. Whereas kung kay Marcos, ibabasura nila sa umpisa pa lang. So, diyan natin makikita yung favoritism. Diyan natin makikita yung imbalance ng pag-treat ng impeachment by members of Congress. At kapag na-desisyonan ng Kamara at ipinasa nila sa Senado, ang sabi ng Senate President, forthwith, at agad-agad ay sisimulan po yung impeachment proceedings laban kay Vice President. Si Iskol Bukol, nagpakita na ng kanyang bias. Kaya nga galit na galit siya sa Korte Suprema. Dahil hinigpitan daw yung rules on impeachment. Mahirapan na daw mag-impeach. Hindi naman siya nagbabasa Yun ang problema. Nag-aabogado siya, hindi nga siya kumuha ng law subjects pero kung magsalita, akala mo talo pa yung mga abogado So, yun ang problema ng ating mga opisyal sa ating bansa. Sa tingin po ninyo, Attorney, may kinalaman po ang impeachment proceeding o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaya't naudlot po yung mga umuugong na mga balitang may palit liderato dyan sa Senado? Well, I don't know if
it is related, but siguro yung ang pinaka reason talaga na nagkaroon ng palit ulo diyan sa Senado or palit leader, yung kabulastugan na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Maraming umangal. Hanggang ngayon, hindi pa napipirmahan ng majority because nagiging bias yung punteriya ng leadership towards, really looking into the culpability and accountability of people who are involved in stealing trillions of pesos of our people's money. Yun ang talagang, yun ang tingin ko na intindi na nagkakaroon ng dismaya ang mga membro ng Senado. Kaya ayaw na nila kay Tuta Soto. Opo. Pero kung kayo pong tatanungin, ano naman po ang masasabi po ninyo kung sakali mang natuloy yung Senate, yung pagpapalit liderato dyan sa Senado, itong si Senator Loren Legarda ang posibleng umupo sana dyan kung natuloy yung bali-balita? Well, maganda yon in the sense na magkakaroon ng pagbabago yung outlook ng Senate doon sa issue ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Kung mapapalitan yan si Coratong Beling Senador, mabigyan ng ibang leadership ang Blue Ribbon, baka magkaroon ng satisfaction ang mga senador na iba, yung ating mga taong bayan, makikita nila na honest to goodness yung investigation para tumbukin talaga yung mga tiwali doon sa ghost projects na flood control at saka mga substandard projects. Yun po ang baka yun ang magiging purpose bakit nila tinutulak magpalit ng leadership ng Senado. Opo. At ngayon, impeachment, politika ang naiisip at nababalita. Pero yung ginagawang investigasyon o mga sabit o mga dawit nga po nitong flood control anomaly, ano naman po yung masasabi po ninyo sa kahihinatnan nitong investigasyon po ng Senado at maging ng ICI pa? Ng ating pamahalaan mismo patungkol nga po dito sa malawakang katiwalian. Unang-una, without elaborating, I will just cite one instance na klarong-klaro na kabulastugan ni Coratong Baleling Senador. Yung nagpresenta siya ng 2 testigo, nakatakip yung muka, gusto nung tinuturo si Diskaya. Sabi ni Diskaya, baka pwede bang tanggalin yung kanilang takip? Ayaw ipatanggal. Tapos nung nagsabi na si Marcoleta, pwede ba akong magtanong doon sa 2 testigo na presenta ni Lacson na nagpuproba na yung 30 Tamarin Street na Forbes Park ay pag-aari ni Martin Romualdez. Imbis na pasagutin niya yung 2 witness, siyang sumagot. Nagiging pangatlong testigo siya. Kasi lahat ng mga tanong ni Marcoleta, siyang sumasagot. Parang naging katawa-tawa si Coratong Baleling Senator. Di ba? Kaya nga ikaw dapat ang chairman, pagbigyan mo yung mga ibang members ng Blue Ribbon Committee na magtanong kusa, pero ikaw ang sumasagot. Doon pa lang, klarong-klaro na walang kwenta talaga yung Blue Ribbon Committee investigation. So, by just looking at that, makukonclude mo na yung totality ay talagang muro-muro lang ni Lacson. Opo, lalo na't lumabas po yung leak document patungkol nga po dito sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan ay ilang opisyal nga po ang mambabatas ang sasampahan ng kaso. Attorney, ano naman tingin po ninyo doon? So, yung pa lang, yung sinasite ko na kabulastugan, indication na yan na walang kakwenta-kwenta yung Blue Ribbon Committee report. Opo.
Well, anyways, attorney, siguro mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Na mga kababayan, nakikita na natin na doon sa report na naririnig natin, sadsad na ang ating ekonomiya, sadsad na ang ating bayan. Yung inflation ay pataas, tapos yung growth rate natin 3% na lang. So paano natin hahabulin yung deficit? 6.7 trillion yung 6.7 trillion yung ating budget, pero yung revenue ng gobyerno 4.9 trillion lamang. Pero base sa growth rate na 3%, baka lalaki pa yung deficit natin. Hindi natin magagampanan ang tungkulin natin na ng ating gobyerno na palakasin ang ekonomiya, bigyan ng karampatang kapasidad ang ating mga kababayan na umusad sa kanilang kalagayan ngayon na talagang hirap na hirap ang ating mga kababayan. So, nananawagan po ako sa ating mga good thinking ng mga Pilipino na mapagmasid tayo, magbuklod-buklod tayo upang isulong natin ang patuloy na pagkwestiyon ng mga ginagawa nitong si President Marcos Jr. Questionin natin yung kanyang abilidad, kung may kakayahan pa ba siya, lalo na may mga reports na malubha yung kanyang sakit. Hindi niya sinusunod ang saligang batas, hindi siya nagbibigay ng bulletin kung anong kalagayan niya na tunay, lalo tayong magdi-demand for accountability sa ating Pangulo at sa kanyang mga kasabwat na mga officials. Yun po ang gagawin natin, mga kababayan.